Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ang mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay lihim. May mga bagay sa buhay na mas nagiging mahalaga kapag walang nakakakita. Ang tunay na pagmamahal ay nasusubok kapag walang pumapalakpak. Ang tunay na katapatan ay nasusubok kapag walang nakabantay. Ang tunay na kabutihan ay nasusubok kapag walang nakakaalam. Sa panahon ngayon, parang kabaliktaran ang nangyayari. Halos lahat gustong makita. Lahat ay gustong maipost. Lahat ay gustong maipakita, maipagmalaki. Lahat ay gustong mapansin ng iba. Kapag may magandang ginawa, agad itong inilalagay sa social media. Kapag tumulong, minsan kailangan may litrato. Kapag nagbigay, minsan kailangan may makaalam. Hindi naman masama ang magbahagi ng mabuting gawain. Ngunit may isang panganib na unti-unting pumapasok sa puso. Ang paggawa ng mabuti hindi para sa Diyos, kundi para sa papuri ng tao. At yan ang gustong itama ni Jesus mula sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ayon kay San Mateo. 3 bagay ang binanggit niya: pagkakawang gawa, pananalangin, at pag-aayuno. 3 mahalagang gawain ng pananampalataya. Di ba tuwing Kwaresma, ginagawa natin ito. Ngunit ang babala niya ay pareho. Huwag gawin ang mga ito upang makita ng mga tao o yung pakitang tao. Napakalalim nun dahil ipinapaalala ni Jesus na hindi lamang ang ginagawa natin ang mahalaga. Mahalaga rin kung bakit natin ito ginagawa. Maaring pareho ang kilos, ngunit magkaiba ang puso, magkaiba ang intensyon. 2 tao ang parehong nagbibigay. Ang isa ay nagbibigay dahil nagmamahal. Ang isa ay nagbibigay dahil gustong purihin. 2 tao ang parehong nagdarasal. Ang isa ay nakikipag-usap sa Diyos. Ang isa ay gustong mapansin bilang banal. 2 tao ang parehong nag-aayuno. Ang isa naghahandog sa Diyos. At ang isa ay naghahanap ng paghanga ng ibang tao. Sa paningin ng tao, pareho silang mabuti. Ngunit sa paningin ng Diyos, magkaiba ang kanilang puso. At dito natin makikita ano ang sentrong mensahe ng ating ebanghelyo. Yung salita ay lihim. Paulit-ulit itong binanggit ni Jesus. Magbigay ng lihim
manalangin ng lihim, mag-ayuno ng lihim. At bakit napakahalaga ng lihim? Dahil sa lihim, lumalabas ang katotohanan ng ating puso. Kapag walang nakakakita, sino ka? Kapag walang pumapalakpak, mabuti ka pa rin ba? Kapag walang papuri, nagmamahal ka pa rin ba? Kapag walang gantimpala, naglilingkod ka pa rin ba? Magandang tanong. At doon nasusukat ang tunay na kabanalan. At hindi ba't napakaganda ng Diyos? Hindi sa tulad ng mundo. Ang mundo, nakatingin sa panglabas. Nakikita nito ang damit, nakikita nito ang posisyon, nakikita nito ang reputasyon. Ngunit ang Diyos, tumitingin sa puso. Nakikita niya ang mga luha na walang nakakapansin. Nakikita niya ang sakripisyong walang nakakaalam. Nakikita niya ang mga panalangin tahimik na iniaalay. Nakikita niya ang mga kabutihang ginagawa ng walang kapalit. At wala sa mga iyon ang nalilimutan niya. Marahil may mga tao ngayon na pakiramdam nila ay hindi napapansin ang kanilang kabutihan. Yung ina na araw-araw nagsasakripisyo para sa pamilya. Yung ama na tahimik na nagtatrabaho para sa mga anak. Yung taong tumutulong ngunit walang nagpapasalamat. Yung naglilingkod sa simbahan ngunit hindi nakikilala. Minsan, parang nakakapanghina. Parang gusto mong magtanong, may nakakapansin pa ba? At ang sagot ng ating ebanghelyo, malinaw na malinaw. Siyempre, oo. Nakikita ng Diyos. At sapat na yon. Dahil ang mahalagang mata na nakakakita sa iyo ay hindi ang mata ng tao, hindi ang mata ng mundo, kundi ang mata ng Ama. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang aral. Kapag ang layunin natin ay papuri ng tao, mabilis tayong mapagod. Kapag hindi tayo napansin, nasasaktan tayo. Kapag hindi tayo napuri, nadidismaya tayo. Kapag hindi tayo kinilala, nawawalan tayo ng gana. Bakit? Dahil maling gantimpala ang ating hinahanap. Ngunit kapag ang ginagawa natin ay para sa Diyos, may kakaibang kalayaan. Hindi na mahalaga kung may pumapalakpak. Hindi na mahalaga kung may nakakakita. Hindi na mahalaga kung may kumikilala. Dahil sapat ng alam nating nakita ito ng Ama. At narito ang pinakamagandang naisabihin ng Ebanghelyo. Madalas iniisip natin na ang lihim ay lugar ng pagtatago. Ngunit para kay Jesus, ang lihim ay lugar ng pagtatagpo. Sa lihim na panalangin, nakikita natin ang Diyos. Sa lihim na kabutihan, nahuhubog ang ating puso. Sa lihim na sakripisyo, lumalalim ang ating pagmamahal. Sa lihim na pakikipagtagpo sa Ama, natatagpuan natin kung sino talaga tayo. At marahil, ito ang nawawala sa maraming tao ngayon. Marami tayong koneksyon, ngunit kaunti ang katahimikan. Marami tayong kausap, ngunit kaunti ang pakikipag-usap sa Diyos. Marami tayong nakikitang mukha, ngunit bihira nating hanapin ang mukha ng Ama. Kaya inaanyayahan tayo ni Jesus na bumalik sa lihim. Sa lugar
kung saan walang audience impact, walang camera, walang palakpakan, kundi ikaw at ang Diyos lamang. Dahil doon nagsisimula ang tunay na kabanalan. Wala sa entablado, kundi sa lihim. Kaya ngayong panahong ito, tandaan natin yung salitang ito, lihim. Napakahalaga nun. Dahil ang pinaka magagandang bagay sa buhay, espiritual, o ano paman ay madalas nangyayari sa mga sandaling walang nakakakita, kundi ang Diyos. At kapag natuto tayong mabuhay para sa Kanyang mga mata lamang, matatagpuan natin ang kalayaang hindi kayang ibigay ng papuri ng mundo. Pag nilayan natin, kung wala nang makakakita, makakapuri, o makakaalam ng ating mabubuting gawa, gagawin pa rin ba natin ang mga ito para sa Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming gumawa ng mabuti, hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa iyo. Linisin mo ang aming puso sa pagnanais na mapansin at kilalanin. Sa katahimikan at lihim ng aming buhay, tulungan mo kaming matagpuan ka at mahalin ka ng tapat. Naway maging sapat para sa amin ang iyong pagtingin at ang iyong pagmamahal. Amen. Pagpalaan kit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.